Panginoon, maraming salamat sa umaga mong ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay makarinig muli ng iyong mensahe. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mensahe nito. Tulungan mo po ako sa paghatid nito. At dalayan ko po ng iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa aming pong palagnan. Tulungan mo rin ang mga kapatid na maunawaan, intindihan, bukas mo ang aming puso, ang aming isip, upang tunay na mga salitang ito ay magrema sa aming mga puso. At nawa, O Diyos, sa umagang ito ay Ikaw ang siya pong maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. So, alam ko na marami sa atin na nagpaplano na kung ano ba yung gagawin natin ngayong 2026. At huwag muna kayo magpa-blood test kasi sigurado na tataas ang inyong sugar at mga cholesterol sa dami ng inyong kinain. Sigurado po yun. Palibasin nyo muna at medyo mag-exercise kayo ng konti para mawala yung lahat ng mga pumasok sa katawan natin. At alam ko na sasabihin nyo sa taong 2026, magdadiet na ako. Yun lagi no? So gagawin mga isang linggo, tapos hindi na maitutuloy. Pero kailangan itong taon po na ito, ramdam natin na itong last year, 2025, dahil yung holiday ay kumatak sa gitna, di ba? So napakahaba ng ating bakasyon. Marami tayong mga nagawa kasi ipit-ipit, ano? Sa akin, naramdam ko kasi yung transaction ko natapos na ng December 19. Wala na akong naging transaction hanggang natapusan. So, ganun yung epekto ng mahabang bakasyon. At sa pagsapit ng taon 2026, kailangan na, alam ko marami tayong pinaplano, pero number one dapat, prioritize, serve, and love God. Yun yung dapat nating unang talagang gawin sa pagtahak natin sa 2026. Maging private yung buhay natin dahil sa social media talagang iba na. So, kailangan natin magtrabaho ng talagang puspusan kasi isang taon yung bubunuin natin. We have to work hard, eat healthy. Kasi mahirap yung magkasakit. Di ba? Talk less, do more. Yun yung dapat natin gawin. Kailangan be kind, stay humble. Kailangan na-focus natin kung ano ba yung dating. Kasi sabi nga, the best is yet to come. Pero mag-i-start ito kung paano natin piliin yung mga desisyon natin araw-araw sa buhay natin. Sa ating bansa, tradisyonal sa ating mga Pilipino, marami tayong pamahiin. Sa lubong, sa bagong taon, ewan ko kung may tumalong pa sa inyo. Na New Year. Pero, minsan iniisip natin bakit kahit anong gawin natin, parang wala namang pinagkaiba yung nagdaang taon sa bagong taon. Tanda po natin na hindi pamahiin o anumang ginagawa yung mga pagbibigay sa atin ng bagong buhay. Diba? So kung gusto natin na mag-start tayo sa taon nito, makita natin na maging tama, number one, surrender ang ating buhay kay Jesus. Siya yung isa na makapagbibigay ng mapangyarihan na makapagbabago sa atin na talagang walang hanggan. Siya lang. Then, you have to forget the past. Kalimutan na natin. We cannot bring all heavy baggages to a new destination. Kung ano man yung mga bagahe natin, kalimutan natin. And look forward to a new year with a joyful heart. Kailangan salubungin natin. Maging excited sa anumang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Excited ba kayo? Dapat maging excited tayo. So last year, marami tayong mga pinagdaanan. Sa ating church, merong mga nadagdag, merong nawala,
pagtuntong natin ay maayos natin yung buhay natin. Nagawa po ako ng isang series kasi nahirap naman talaga po yung mag-isip kung ano ba yung aming itatabi. So, ang pamagat po ng isa ito ay reveal. Ano ba ito? Pagka sinabi. So, sabihin, uli itayo. Maggagawa tayo kung ano man yung na-damage o na-destroy. To put into good order something that is damaged or defective. So, rebuilding yourself, kung ating sarili, kailangan yung mindset natin, yung lifestyle, yung relationship, para makita natin na naka-align ito doon sa vision natin sa buhay natin. Pero sa Bible, kapag sinabi na rebuild, sabi ko, to physically reconstruct or to spiritually restore individuals and relationship back to God's intended design. So kapag reconstruct, makikita natin dun, nabasa natin yung tulad ng Jerusalem walls. So ito na-reconstruct. Pero ang mahalaga yung ating relasyon. Ito ay nagsisimbolize yung God's covenant faithfulness. Dito natin makikita yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. It's about renovation, renewal, and bringing something broken into a better. So ito ay nagpapakita yung divine intervention para maayos at magkaroon tayo ng transformation. Kasi lahat tayo ay maraming mga pagkakamali, maraming nagagawa na hindi tama. So ang aking pong tatalakayin, una, reveal God's work in broken lives and broken places. At sa unang buwan po ay tatalakayin ko yung return to God, then restore worship, rebuild the walls, overcome opposition, renew the covenant, revival in the book. So yan po yung aking tatalakayin, para hindi po ako mahirapan kung ano ba yung aking tatalakayin bawat buwan. Sa haba ng bakasyon natin ay marami tayong napag-isipan na bagay. So sa umaga pong ito, yung first step to rebuilding, ano ba yung una na dapat natin gawin? So ito yung una na dapat natin gawin, return to God. Kailangan natin bumalik sa Diyos. Kailangan natin ma-rebuild ng ating mga buhay, anuman yung ating mga pagkukulang. At meron po akong 4 na punto na tatalakayin dito. So una, God initiates the return. So ang Diyos na nagsisimula ng pagbabalik. Returning to God requires an awakened heart. So ang Diyos, ang pagbabalik sa Diyos, kailangan yung puso natin na kailangan. Returning to God involves leaving what holds us back. So ang pagbabalik sa Diyos ay kasama yung pag-iwan, pagtalikod, sa anumang humahadlan sa atin. At yung panguli, returning to God restores purpose and hope. So ang pagbabalik sa Diyos ay nagbabalik ng layunin at pag-asa natin sa buhay. Sa pagdaang natin sa taong 2026. So tingnan po natin, at ang teksto ko ay nagmumula sa Ezra chapter 1 verses 1 to 5. So after ito ng Chronicles. Nasabi po doon, noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ng utos nito. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at tinatasan niya na ako ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem.
na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muli may tayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sino man sa inyo na ng ibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at binto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop, gayon din ng mga pusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ni Juda at Benjamin, gayon din ang mga pari at ang mga Levita at ang iba bang inudyukan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. So dito po ay nagpapakita ito ng pagtupad ng Diyos sa propesya ni Jeremias sa pamamagitan ng pagpuraw sa puso ni King Cyrus na maglabas ng isang utos na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumalik mula Babylonia at muling itayo ang templo. Papahintulot ito sa mga Hudyo na kayo ay bumalik sa Jerusalem. So, hina-highlight ko dito yung sovereignty ng ating Diyos, yung mercy, at yung simula ng physical and spiritual renewal. Yung willingness ng puso ng bawat isa para maglingkod sa ating Diyos. So, God is sovereign over leaders and nation. Makikita natin. So, ang talata po ito ay nag-aanda doon sa pundasyon para muli sa pagpapatayo. So, nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. So, ang kayang gawin, gumagawa sa pamamagitan ng mga kapangyarihan. So, ito po ay mahalaga dahil dito ay nakikita yung redemptive plan ng ating Diyos. Kapag ang isa pong bagay ay nasira, yung buhay, yung relasyon, yung pangarap, o kahit ang iglesia, ang unang hakbang ay hindi pagay. Kundi ang unang hakbang ay pagbabalik. Ganito ang ginawa sa Israel. Hindi sila agad nagtayo ng templo, hindi sila agad nagplano, hindi sila agad nagpatawag ng isang pagpupulong. Ang una sila bumalik sa Diyos. Yun ang kanilang ginawa. At ito rin ang unang hakbang sa anumang iglesia na gustong mag-rebuild, gustong lumakas muli, at tumanggap ng bagong hamon mula sa Panginoon. Ito yung dapat natin gawin. Kasi marami tayong mga pinagdaanan. So ito yung una dapat natin gawin. Alam po natin hindi may tatayong muli ang anumang bagay hanggat hindi tayo bumabalik sa Diyos ng buong puso. So ang unang punto na dapat nating malaman, so God initiates the return. So ang Diyos ang una kumikilos. Siya yung gumagalaw. Sabi doon sa verse 1, nung unang taon ng pag-aari ni Cyrus sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Nang udyukan ni Yahweh si Cyrus na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos nito. So the Lord moved the hearts of Cyrus, king of Persia. At napakahalaga po nito dahil ang unang gumagawa ng paraan para makabalik ang Israel ay hindi ang hari, hindi ang mga leader, hindi ang mga tao, kundi ang Diyos. Si
sila ay nasa exile dahil sa kanilang kasalanan. Malayo sa templo, malayo sa kanilang identity, malayo sa kanilang sariling lupa. Pero kahit sila ay nagkamali, Diyos pa rin ang unang umagot sa kanila. So tayo, sa ating buhay, kapag marami yan nawala, merong nanghina, lumayo sa church, kapag may conflicts, kapag may discouragement na nangyayari, ang una natin kailangan makita na Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo'y bumalik sa Kanya. Yun yung dapat natin maunawahan. Marami nanghihina sa atin sa iba't ibang kapakanan. Lumalayo, nawawala, mayroong mga conflict o discouragement. So, unang kailangan makita natin na ang Diyos din ang gumagawa ng para tayo ay makabalik sa Kanya. At ang katotohanan, revival does not start with us. It starts with God steering our hearts. Si Lord lang, ang Diyos lang, ang talagang gagawa ng paraan para tayo. So sa pagtahak natin sa taong 2020, mahaba-haba pa yung ating tatahak. Tanda natin ng Diyos siyang gagawa. Ano po yung dalawang punto? Returning to God requires an obedient heart. So, hindi puwersahan ang pagbabalik. Ito ay kusang pagnanais. Yung desire natin. Ang sabi po doon sa verse 5, bilang tugon, agad na nagsipaganda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin. Gayon din ang mga pari at mga Levita at ang mga iba pang inudyukan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh. Sabi ko doon sa English, everyone who served God moved, prepared to go up and rebuild the house of the Lord in Jerusalem. So si Cyrus, siya yung nagbigay ng decree, siya nagbigay ng utusan, pero hindi lahat ay bumalik sa Jerusalem. Bakit? Dahil hindi lahat ay nagising yung puso. Hindi lahat. Makikita natin, some stayed in Babylon, comfortable, settled, busy. Marami in-ignore yung tawag ng Diyos. Some were too discouraged. Pero ang bumalik, ang puso ay ginising ng Diyos. So sa atin, ano yung bilang sa iglesia, so kapag ang puso ay ginising ng Diyos, sa ating church, hindi lahat ay sabay-sabay yung spiritual hunger. Iba-iba tayo. Pero kapag ang puso ay ginising ng Diyos, so nagkakaroon ng bagong sigla, nagkakaroon ng bagong pananaw, nagiging excited muli sa worship, nagiging committed muli sa paglilingkod, nagiging willing na maging bahagi ng rebuilding. So ito yung dapat natin gawin. Na kapag tayo ay ginising ng Panginoon, merong udyok sa atin para tayo ay maging tunay na tagapaglingkod o tagasunod ng Diyos, ito yung dapat. At makikita natin na nagkakaroon tayo ng bagong sigla. Nagkakaroon ba kayo ng bagong sigla? O parang ang tingin nyo ay malabo? Dapat magkaroon tayo ng bagong sigla. Dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw. Dapat excited muli tayo sa worship. Dapat nagiging committed muli sa paglilingkod. Dapat meron tayong desire na maging bahagi ng rebuilding. Dahil ang katotohanan po, before God rebuilds the church, He rebuilds the heart. Tayo muna, yung puso muna natin. Hindi natin makakamit
anuman yung ninanais natin sa buhay natin o sa iglesia nito kung hindi tayo. Ang Diyos yung kikilos sa ating mga buhay at sa iglesia. Ano po yung ikatlong punto? Returning to God involves living what holds us. Hindi tayo makakabalik kung ayaw nating iwan ang nagpapahina sa atin. Ano ba yung sagabal o nagpapahina sa atin? Kung gusto natin na ma-rebuke tayo o bumalik tayo, kailangan iwan natin. Ang sabi po na Isaiah 55 verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong ligo. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Sabi ko, dun sa English, let the wicked forsake their ways and return to the Lord, and He will have mercy on them. So, ang mga Israelita, pwede naman silang mamuhay na komportable doon. Meron silang mga trabaho, meron silang mga tahanan, may mga negosyo, merong isang komunidad, pero gusto nilang bumalik sa Diyos. Kung gusto nilang bumalik, kailangan nilang iwan ang Babylon. Yun yung pinaka dapat nilang gawin. So, hindi siya literal para sa atin. At kung gusto natin, iwan ang kasalanan ng nagpapahina sa atin. Iwan yung bitterness, iwan ang discouragement, iwan ang pagiging passive, iwan ang pagiging spectator sa church. Ito yung mga dapat natin iwan. Kung gusto natin na tayo ay mabalik o manumbalik, marinig, ito yung iwan natin. Iwanan yung kasalanan na nagpapahina sa atin. Baka mayroon pang bitterness o yung discouragement, nagiging passive tayo o spectator lang tayo. Ito yung dapat mga bagahe na huwag na natin dalhin. Ito yung mga bagay na nagpapahina. So, tulad ng ating tinagalan, kung gusto nilang bumalik sa Diyos, kailangan nilang iwan ang bagay. Tayo, kung gusto natin manumbalik tayo sa Diyos, kailangan iwan natin ito. Maraming mananampalataya ang gusto ng bagong simula. Pero, ayaw nilang umalis doon sa lumang pinagawian. Sa habis nila, ayaw nilang iwan. Ang tunay na pagbabalik sa Diyos ay dapat merong iwanan. Dapat meron tayong iiwan. Kung hindi, mahirapan tayo ng mga. Mahirapan natin maayos o ano mang gusto natin na mangyari sa buhay natin. Dahil ang katotohanan, you cannot rebuild with God while holding on to what is lost. Alam mo, yung ano mang hadlang makakasira, iwanan natin ito. Hindi tayo magtatagumpay, hindi natin ma-restore yung relationship natin sa Diyos kung meron tayo hindi kayang iwan. Iwanan ang anumang kasalanan nagpapahina sa atin. Iwanan yung mga discouragement, lahat ng alam natin na nagpapahina sa atin. Iwanan natin. Ano po yung pang-apat? Returning to God restores purpose and hope.
kapag bumalik tayo, ibinabalik ng Diyos ang direksyon ng buhay natin. Kung gusto natin na makita natin yung tamang direksyon ng buhay natin, bumalik tayo sa Diyos. Para magkaroon tayo ng pag-asa at yung purpose ay makita natin. Sabi ko na napakaliit pala. Jeremiah 29 verse 11. Sabi po doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi niya ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So, makikita po natin na hindi lamang sila bababalikin ng ating Panginoon para lang sila'y magtrabaho ng mga Israelita. Ibinalik sila para makita yung identity ng bayan nila. Ibabalik sila para maibalik yung pagsamba nila, yung presence ng God sa kanila, at ibalik yung purpose nila bilang mga anak ng Diyos. Yun yung nais ng Panginoon sa mga Israelita ng panahon, kung bakit gusto nila na ibalik sila. At tayo, kapag bumalik tayo sa Diyos, lumilitaw ang purpose. Nakikita natin, lumalabas yung pag-asa, bumabalik ang direksyon, at nagkakaroon tayo ng bagong simula. So, napakahalaga yung pagbabalik natin. Kung tayo ay nagkaroon ng panghihina, nagkaroon ng pag-aalinlangan, nagkaroon ng humina yung ating pananampalataya, yung relasyon natin ay nagkaroon ng lamat, o meron tayong relasyon na nasira, kapag bumalik tayo, yung layunin ng Diyos, makikita natin. Lumilinaw, nagiging klaro, yung pag-asa lumalakas, at bumabalik yung direksyon, nagkakaroon tayo ng bagong simula. Mahalaga na sa umpisa pa lang ng taong ito, umpisa natin na bumalik natin sa Diyos. Upang makita natin, upang malaman natin, upang maging malinaw yung purpose niya sa buhay natin. Upang lumakas yung pag-asa natin. Yung pag-asa kasi mahaba yung daraanan natin. 11 months pa ito, matagal pa uli yung December. At marami tayong up and down. Sigurado po yun. Hindi siya smooth lagi. So kung gusto natin na tayo makita natin ano ba yung direksyon, ano ba yung pag-asa, so bumalik tayo para makita natin. Ito yung layunin ko sa buhay. At ito yung direksyon na dapat natin daan. Ito yung direksyon ng iglesia na nais kong makita. Ito yung direksyon ng PMC Zion, Morongo, Centennial. So, ang bawat isa, kailangan natin bumalik sa Diyos. Kapag ang isang iglesia o ang isang church ay dumaan sa panghihina, nawawala, merong nawawalang miyembro, nagkakaroon ng discouragement, o mawala ng unity. At ito naman po ay nararanasan kahit sa iglesia. Tandaan po natin, hindi ito yung katapusan. Hindi ito yung ending. Hindi ito yung the end. Ang pagbabalik sa Diyos, ang unang hakbang para sa panibagong lakas at panibagong direksyon. Yun po yung mahalaga. At pakatandaan po natin na yung pagkumpara o yung comparison, ito yung silent killer sa ministry. Mapapansin natin sa ating mga buhay o sa ating personal na buhay na kapag nag-compare tayo, kinakain niya, tinatalo na niya yung puso na
dati ay puno tayo ng init, na dati ay nandun yung kaligaya, yung joy and seek to serve God, unti-unti na kinakain ng tinatalo. Sa oras na sabihin mo sa iyong sarili, sana katulad ako niya. Sana yung lesson to ay katulad. Habang ito ay binabanggit at inilalagay natin sa ating puso, ay nawawala yung focus natin sa ating Diyos na siyang naglagay sa bawat isa sa atin. Tanda natin that God did not call you to be like them. God called you to be faithful with what He placed in your hands. Iba-iba ang ating sitwasyon. Maaaring sa ating paglilingkod, sabi natin, sana yung aking boses ay katulad ng boses niya o ganun kaganda. Sana katulad ako niya manalangin. Yung mga salita, pagiging eloquent rin nandun. At sana yung mga naririnig kong preaching is katulad yung powerful na katulad na sa iba. Pero tanda natin, but your obedience matters to God. Yan po yung mahalaga. Because heaven is not a floating performance. Heaven is looking for faithfulness. Hindi yung palakpak o yung ng tao yung kailangan. Yung katapatan natin at pagsunod. Yun ang mahalaga. Dahil sabi in 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So, obedience comes from a deeper relationship with Him. Kapag hindi malalim yung ating relasyon sa Diyos, yung pagsunod ay hindi natin. Maaaring akala natin ay okay lang tayo umaattend tuwing linggo pero malayo naman ang puso natin para lang makita. O nagbabasa tayo ng salita ng Diyos pero hindi naman natin ito ina-apply. Nagpapagamit tayo pero wala yung talagang minsan ginagawa dahil gusto natin makita. Hindi po yun yung hinahanap. Kailangan natin gawin yung pagsunod. At kung gusto natin na matamo yung talagang masunod natin, yung obedience, ito ay mumulay kung gaano kalalim yung relasyon natin sa atin. Hanggat mababaw yung relasyon natin, hindi natin ito so ang bawat isa, may kanya-kanya tayong tao. May kanya-kanya tayong mga parte. Hindi tayo pwedeng katulad nito, katulad ng isa. Iba-iba. Pero dapat nandoon yung pagsunod natin. Ang mensahe po na ito ay simple. Pero kung gusto nating mag-reveal, gusto nating itayo muli, kailangan nating bumalik sa Diyos. Kailangan nating bumalik sa Diyos. At sa ating conclusion, this is a call to repentance, a call to renewal, a call to intimacy, a call to unity, a call to restart with God. Kung gusto natin ang natin. At kung sa oras na ito, nararamdaman mong ginigising ka na yung puso mo makakatulog, na kung gusto mo bumalik sa Kanya, kung gusto mong magkaroon ng bagong simula, ito yung oras. Ngayon ka lumapit. Ito yung unang hakbang ng revealed miracles ng Diyos sa buhay mo at sa ating iglesia.
ito yung simula. Kung nais natin na tayo ay magtagumpay, na tayo ay tunay na makita natin ng ating iglesia ay tunay na nagagawa ng lahat ng plano ng Diyos pa. Ito yung panahon. Ito yung simula na dapat natin gawin. Para sa pagdaang natin, ay alam na natin yung magiging direksyon natin sa buhay natin. Kung gusto natin mag-renew, kailangan natin bumalik sa Diyos. Hindi pa po huli ang lahat. Ito pa yung simula. At ito yung dapat natin gawin. It's a call to repentance, a call to renewal, a call to intimacy, a call to unity, and a call to restart with God. Ito yung dapat po natin. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, sa mga panahon na kami ay na-discourage, sa panahon na kami ay nagtanong, sa panahon na kami ay nawalan ng pag-asa, sa panahon na kami ay nanghina, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin. At labis ang aming papuri at pasasalamat sa inyo dahil sa kabila ng mga nagawa po namin, hindi mo kami pinabayaan. Patunay na walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Na Panginoon, sa oras po na ito, tulungan mo kami na makabalik sa inyo at makita namin yung tamang direksyon ng buhay po namin. Na patuloy na gagawin namin, maglilingkod kami dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Tulungan mo kami na kami ay makapamuhay ng mayroong katapatan. Tulungan mo kami na sa bawat gagawin namin, ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang maluwalhati. Tulungan mo kami, O Diyos, na ma-appreciate namin ang lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus.